Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Finish na nga itong Congresswoman Estela Cumbo dahil nga tinanggal na siya sa Kongreso at meron din pasabi-sabi na ayaw ibalik ang ninakaw na pera na galing sa kaban ng bayan. Mamamaalam na nga ba itong si Stella Kimbo? Dito nga natin makikita mga kaibigan na dahil ayaw mag-comply nitong Congresswoman Stella Kimbo na ito na ibalik ang perang kanyang ninakaw o ibinulsa na pera na galing sa kaban ng bayan ay naging mainit na usapin sa Kamara ang pag-alis o ang usap-usapin na aalisin siya bilang isang kongresista ng ating bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga kapag ikaw ay maraming kabalbalan na pinagkagagawa sa Kongreso o sa loob mismo ng Kamara, kahit sino ka pa o kahit malapit ka pa dito kay House Speaker Tambaloslos Romualdez, kung majority naman dito na congressman sa loob ng House of Representatives ay gusto kang alisin, ay wala ka nang magagawa. Dahil nga ayaw mag-comply nitong si Kimbo na ito ay meron nang usap-usapan na napilitan itong ating mga majority na kongresista na magboto na alisin na lamang itong si Kimbo bilang isang kongresista ng ating bansa. Ngunit dahil nga dito sa Quad Committee na kanyang kinakabibilangan kasama si Congressman Penny Abante, Franz Castro, Raul Manuel at pati siya ay talagang sila ang may pinakamalakas na posisyon sa Kongreso. Kaya na lamang nahihirapan ang ating mga kongresista na alisin itong si Kimbo na ito kahit naman na bulgar na o masyado ng halata ang kanyang pagnanakaw sa pera na galing sa kaban ng bayan. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat mga kababayan and God bless. Wala kayong may kaso eh. O, inisa-isa ko yung mga sinasabi nyong ikakaso nyo. Una, yung wala namang kakaso-kaso kasi yung 125 na inaasahan nyo, ito rin yung sinabi nito ni Bayan muna eh, no? O, ano ba yung ikakaso daw nila? Yung dalawa, ayon dito sa Bayan, no? Ang ikakaso lang nila, aside from betrayal of public trust, Duterte could be held liable for culpable violation of Constitution and graft and corruption. Hindi pa nga kay tiyak eh. Kung ano yung nilabag eh. Kasi could be. Yung mga wordings ninyo walang katiyakan eh. Kasi kung sigurado sila sa kanilang ididemanda, no? Eh ganito po ang pagsasabihin. Aside from betrayal of public trust, Duterte is liable. Sigurado kayo eh. Ito po, could be. Eh, may ikakaso ba kayo na hindi pa kayo mismo hindi pa sigurado? 'Di ba? Ang ikakaso namin sa kanya ay culpable violation and graft and corruption. Ganun. Eh hindi, maaari naming ikaso. Posible. Kanino kayo aasa? Sa COA? Nagsabi na yung COA, yung 125 na matagal nyong inalagaan, wala nakaayon sa batas nakaayon po sa circular, joint circular niyang paggamit, no? Kung paano ginagamit yung confidential fund, nakaayon po yung 125. O, yan yung problema nyo eh. Nakaayon naman pala. Ngayon, wala sila makita sa confidential fund doon 2022. Sinabi na po, naaayon. Ano po? Tinanong ni Akop, ulitin lang natin para sa mga tao na to. Tinanong ni Akop, eh wala naman pala kayong nakikitang problema.
bakit nyo binigyan ng disallowance? Kasi kulang po sila ng papeles. Hinihintay lang namin. So pag naibigay nila yung papeles, wala nang disallowance. Tandaan po ninyo, si BP Leni may disallowance din siya. Di nyo ba alam yun? Inayos lang yung papeles, tapos na. Nung panahon ni Leni Robredo. Hindi po yan kakaiba. In fact, ang dami pong may disallowance. Tinanong nga yan ni Marcoleta. Ilan bang ahensya natin ang may disallowance sa COA? Oh, sinagot naman siya. Sinagot siya na tanggal ka na sa lahat ng pwesto mo. Di ba? Wala. Hindi nyo problema yung time. Anytime pwede nyo sampahan, matagal na eh. Gusto nyo ng impeach. Last year pa yan sinabi ni Franz Castro eh. Na-impeach si BP Sara eh. Ano ba problema nyo? Time ba? Hindi. Kung last year pa yan eh. Ibig sabihin, last year pa kayo naghahanap ng ikakaso. Wala kayong maikaso. Wala namang kaso yung Bratinela eh. Wala rin namang kaso yung di nanumpa. Kailan ba hindi nanumpa? Ngayon lang yun. Kailan nyo pa yan kailan nyo pa sinasalang si BP Sara para ipahiya? Hanggang pagpapahiya lang ang kaya nyo, hindi nyo kayang magkaso. Dahil wala pa rin hanggang ngayon. Ano yun? Nagbigay ng ng sobre? Mismo nga yung binigyan ng sobre di umano ay hindi niya magawang sabihin na yun ay suhol. Ako, simple lang naman yan, Kung meron pong kumukontra na congressman, panay kayo kasi kampihan yung kaisa-isang pwedeng kumontra, tinanggal pa nyo. Simple lang po yan. Ako tatanungin ko yung si Lola Mercado. Bakit po ba kayo susuhulan? Ano po ba yung sinabi sa inyo ni BP Sara na gusto niya mangyari? Bakit kayo sinusuhulan? Wala naman na-establish eh. Kumbaga sa krimen, di ba? May krimen lang, establish mo muna yung motibo bago mo pagbintangan yung tao. Wala nga kayong na-establish na krimen. Hindi nga umaamin yung pinagbigyan. Tinanong na nga ni De Lima II, kung yan ba ay sinuhulan ka ba? Sabi niya, that's a harsh word. That's a harsh word for... Oh. Hindi niya nga maamin na sinuhulan siya. Para saan yun? Ano ikakaso nyo? Sa bintang na hindi sinuhulan? Nagbigay pero hindi nanuhol? Yung bang nyo? Malayo po yan. Pero dahil wala na po, speaking ng pwedeng posibleng maikaso, dahil walang-wala na po talaga sila maikakaso, lahat po ng confidential fund accounted na. Ayon mismo sa COA, wala silang nakikitang problema, nag-iintay lang ng mga konting papeles. Walang kaso. Sino po ba otoridad pagdating sa pag-audit? Nanghingi si Dan Fernandez eh. Peng nga po ng si Chua naman, pati yung mga safe houses, gustong malaman kung saan naroon yung safe houses niyan. Siguro titignan niya, kakatok. Hello? Ito po ba yung safe house ng Wala po talagang kakaso-kaso. Kaya nga sabi ni BP Sara, wag nyo, kaya hindi ako atin dyan dahil ayaw kong sa akin pa magmula yung ikakaso nyo sa akin. Very good. Ang gandang katwiran nun. O dahil wala silang masilip na ikakaso ngayong Vice President, sinisilip na po nila ngayon yung confidential fund noong siya ay mayor. Palabuan na po yan. Kasi matagal na siyang mayor eh. 2022 tapos na siyang pagiging mayor eh. Meron na check na mga audit niyan. Ito po, Davao City's allocation of confidential funds in 2022 received 460 million
far exceeding the allocations of other highly urbanized cities like Cebu, Manila, and Makati. Wala naman pala kayong kinakaso. Ang sinasabi lang nila, bakit yung highly urbanized cities like Cebu, Manila, and Makati, mas malaki pa yung confidential fund ni BP Sara sa Davao? Hindi nila sinabing masama. Hindi nila sinabing may anomalya. Wala kasi iko-quote nila yung COA para sabihin nilang may anomalya. Bakit po nila sinasabi? Kinukumpara lang nila Cebu, Manila, and Makati. Balikan natin yung confidential fund. Para saan po ba talaga yung confidential fund? 'Di ba? Tinanong si BP Sara, no? 'Di ba yung nag-i-speech si BP Sara, gagamitin niya 'yan para maiugnay si Franz Castro. Kahit nagjo-joke siya, pwedeng totoo 'yun. Gagamitin niya yung confidential fund para laban sa insurgency. Kasi sa Davao, ganyan yung ginamit niya. Sa insurgency. Di ba? Insurgency. Okay. Ngayon, eto po. Kaya marami ang confidential fund kasi wala naman tayong, marami po hindi alam yung kung ano nangyari sa Davao. Eto po kinukumpara nyo sa Cebu, Manila at Makati. Yung mga taga Davao alam po to. Yung Davao City po, isa po yan sa pinakamalakas na puwersa ng insurgency sa Pilipinas noon. Alam po ng mga taga Davao yan. In fact, kinukwento nila BP Sara, di ba? Sinasama pa siya ni Tatay Digong pag mga, ano niya yan tinotropa niya yung mga yan. Dahil mayor ka Pati yung mga yan, sakop mo di ba? Si Tatay Digong, nakilala ko yan noon before as mayor ng Davao, nung pag may mga negotiation na palalayain yung mga insurgent, no? May palalayain sila, si Tatay Digong yung nagne-negotiate. Aparte po yan, yung mga mayor po, nakikisama po dyan. Si BP Sara lang. So ano po yung point? No? Ano po yung point natin? Ang punto po rito, dahil malaki po ang problema nila sa insurgency. Kaya dapat malaki yung pondo nila mas malaki yung pondo niya bukod sa sheer vastness, yung mas malawak po ang Davao City, Dihamak. Siguro 1/4 lang yung buong Metro Manila sa laki ng Davao City. Ibig sabihin, pinamumugaran talaga noong panahon na yan ng mga insurgents. Kaya para matalo nila yung insurgent sa kanila, kinakailangan nila ng maraming confidential fund. Huwag niyo pong gawing issue yan. Tapos na yan. Vice President na siya ngayon. Di ba? Tapos na po yan Inuunahan na natin sila. Okay. Isa pa. Meron po bang mga insurgents sa Cebu, Manila at Makati? Maganda po yung sinabi niyo Bakit sila merong confidential fund? Tapos ang kino-question mo yung Davao na may kailangan nila ng confidential fund doon. Bakit hindi niyo questionin kayong mga amuyong ni Marcos? Bakit meron yung Cebu, Manila at Makati na confidential fund? Walang kumo-question. Meron bang mga rebelde diyan? Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Babalik sa inyo yan lahat. Hindi po pwedeng isingle out nyo si BP Sara. Tapos, hindi nyo tatanungin yung iba. Tama yun. Kung malaki ang confidential fund ni BP Sara sa Davao nung siya ay mayor, kaya po, ang epekto po niyan, nung hindi pa po mayor si BP Sara, panay insurgents pa, pagkatapos po, dineklara na insurgent-free ang Davao City. Kailan po dineklara na yung Maynila, Makati at Cebu ay insurgent-free? Kailan?
Cebu City. Walang deklarasyon. Kasi wala na insurgents talaga. Kita nyo? Ayun po yung pagkakaiba nun. So, inunahan na natin sila kasi nakita ko na itong mga post na to. Hindi nilang ngayon masilip yung confidential fund ni BP Sara, sisilipin nila yung confidential fund ng mayor pa. Ano ko, Coach Jarrett? May mali ba, Coach Jarrett? NCR Drainage Master Plan, pinag-uusapan na MMD. Puta, wala naman pala mali. Wala naman palang mali. Bagong style, hindi na mikropono. Yung pamagat na. Mag-adjust din tayo dyan sa mga tukbol na yan. Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. No? So, tapos na tayo dyan sa master. Tapos na ba tayo sa master plan? Hindi pa. Tapos na ba tayo sa master plan? Hindi pa, no? Okay, punta na tayo rito sa master plan. Sabi po rito, kakagulat Metro Manila Drainage Master Plan underway, sabi ng MMDA. Ay, may nakalimutan ako. Talks pa lang. Talks pa lang pala. Sa Tagalog po, ang Drainage Master Plan ng Metro Manila ay pinag-uusapan na. Kakamot ka talaga ng ulo. Pinag-uusapan na? Teka lang. Ano yung 1.4 billion? Ano po yung 1.4 billion a day? Hindi yan si Coach Jarrett. Niloloko lang kayo niya. Jarrett, dalawa. Bakit po may 1.4 billion a day na budget sa flood control? Wala pa palang master plan. Grabe talaga. Pakinggan muna natin. Pakinggan muna natin yung mga sinasabi nila. Putya, highly polluting. Lulutang ka talaga. Ang ganda ng mga sinasabi. The proposal said the Metro Manila Drainage Master Plan would be made to endure changing weather and landscape conditions in the next 50 years with a detailed engineering design of drainage system in the metropolis. Hindi, no? Ang sarap pakinggan, no? Kaya nitong lahat po ng uri ng pagbabago ng klima, no? Ay kayang i-endure nito within 50 years. Antindi. Antindi nung plano. Parang 20 pesos na bigas lang, no? Ano to, pangarap ba o plano? Pangarap ba o pangako? Kasi may distinction yan sa BBM admin. Nagre-react sila pag hinanapan mo, asan yung 20 pesos na bigas? Asan na yung 1 million pa bahay? Pangarap lang yun. Hindi naman pinangako yun. Pukin, sabi sa isip-isip ko, ano ba ibig sabihin ng pangarap? Hindi matutupad? Kaya itatanong nyo muna, no? Ito ba ay pangako o pangarap? Usapan pa lang. Tingnan nyo ang mga ito gaganda Upgrading. Ito. Some also brought up the possible need for an inventory. Pangit yan. Ito maganda. As well as possible upgrading of the flood monitoring and early warning notification devices and the use of modern technology. Antindi, use of modern technology na tayo. Puchan, tindi, no? Use of modern technology. Sa bagay, totoo yan. Kasi ang ating warning tsaka monitoring, flood monitoring, alam mo yung tulay dyan sa Ito maaaring nakakatawa to, pero ganito po tayo mag-monitor ng baha. Narito po tayo ngayon sa tulay ng Marikina. Marikina River, di ba? Meron pong guhit dun.
talagang literal po na na do'n po sa may tulay, yung poste ng tulay, 6 meters, 8 meters, 10 meters. Sisilip yung reporter, "Narito na po tayo sa guhit na 6 meters." Putang tindi. 6 meters na. Tumataas na po, nasa 13 meters na po tayo. Gano'n po tayo mag-monitor, 'di ba? Merong mga reporter na nasa Marikina Bridge. Naroon kaya palakpakan tayo kasi gagamit na po ng use of modern technology. Ang tindi. Ngayon lang po, sa dami po ng pondo, ngayon lang po nakaisip ng modern technology. Palakpakan naman natin. Teka, ang tanong uli, pangako ba 'to o pangarap lang? Eto pa matindi. Emphasize the need for coordination, alignment, interconnectivity, and synchronization of all projects and programs related to drainage in Metro Manila. Tindi ng mga salita, coordination, alignment, interconnectivity, and synchronization. Akala mo ah, yung konsyerto, yung mga Philharmonic Orchestra yung pinag-uusapan, no? Coordination, alignment, interconnectivity, and synchronization. Grabe yung pakinggan, no? Master plan. Pero ito po ay pinag-uusapan pa lang. Tanong, pinag-uusapan pa lang, ano po nangyari dun sa 1.4 billion a day? Pinag-uusapan pa lang pala. Pinag-uusapan pa lang, ano po nangyari dun sa 5,500 flood control program and another 5,000 ongoing? Kaya talagang wala talagang patutunguhan kasi magdeklara lang yung isa, kailangan ko ng flood control, binabaha kami. Sige, bigyan kita ng 10 bilyon. Bahala ka nang gawin kung anong gusto mo. Alam niyo yun? Bahala na silang gawin kung anong gusto nila doon sa budget. Mapapaisip ka na lang kung anong uri ng gobyerno meron tayo. Alam niyo, sa totoo lang po, wala talaga tayong yung matinong plano tong gobyerno na 'to. Ayuda lang paghagilap ng salapi. Nakakaawa tayo, no? Ang galing maghanap ng pera, eh. Si Tatay Digong hirap na hirap, oh. May pandemya, hirap pa na ayaw pa halos magbenta ng property ng gobyerno. Ito po, walang pandemya. Pang-ayuda lang ni baliktad, no? Kung kailan may pandemya, halos ayaw nating magbenta ng ari-arian natin. Ito, nakaraos na tayo sa pandemya. Alam niyo kung bakit? Yung mga pinagkakagastosan naman natin, walang balik, eh. Pinakamalaki yata natin mga pinagkakagastosan, pamimigay ng ayuda ni Martin Romualdez, eh. Kaya mauubos po talaga lahat ng ating asset. Yung naging proyekto po, hindi po yung kaunlaran, wala pong, tama to si wala pong umunlad na bansa dahil sa kabibigay ng ayuda. Pansamantala lang po yung ayuda. Pero pag ang pangunahin mong proyekto ay pamimigay ng ayuda, delikado talaga bansa natin. Lahat po ng yumaman na bansa, wala pong ang pangunahing proyekto ay pamimigay ng ayuda. Kasi pag pamimigay lang po ng ayuda ang pangunahing mong proyekto, hindi ka papunta ng modernization, hindi ka papunta ng mga pag-attract o nag-attract. Actually, ang dami nating ginastos sa pag-attract ng foreign investors, eh. Wala lang talagang nag-invest sa atin. Ngayon pa naman, no? Ngayon pa naman nag-alisan sila sa China.
Alam nyo kung saan sila nagpunta? Sa Southeast Asia, puwera Pilipinas. Microsoft, Google, Tesla. Tama, correct. Yun yung hinahanap ko. Walang ROI, return of investment. Wala eh. Dead end. Kaya always nangangailangan tayo ng pondo. Saan galing ang pondo natin? Sa tax, sa OFW? Ngayon, nadagdagan na. Dati, tax lang eh. Tax, utang, OFW. Ngayon, remittance ng OFW. Ngayon, nadagdagan na. Pagbebenta ng assets. At nakaplano 42 billion ngayon taon ang ibebenta. Next year, meron ng 100 billion na ibebenta. So, taon-taon, meron silang target na ibenta. Tanong nyo po kung sino makakabili niyan. Mga oligarko. Kaya tuwan-tuwa po mga oligarko kay Pangulong Marcos eh. Tiba-tiba sila. Naibenta ba yan ng ayon sa merkado? Hindi natin alam. Meron ba kayong nasilip sa mga napagbentahan? Wala pong umunlad na bansa sa pamimigay ng ayuda. Tandaan nyo po yan. Okay, punta po tayo rito kay Gerber. Gerber Luistro. Sabi, ganito po siya magsalita. No? Yung talagang para lumabas yung mga diction ni De Lima. Nowhere in the law, not even in the Constitution, provide that the OVP has the mandate of promoting and maintaining peace and order. Conducting surveillance activities and even matters of national security. Dinaig pa ni Gerber yung yung Supreme Court. Supreme Court ka ba? Ikaw nagpasya na nowhere in the law? Sakit ng pangako. Tinitignan ko kasi talagang yung buka ng bibig niya talagang kinakailangan full para yung labas ng boses. Natatandaan ko tuloy yung may teacher kasi kung ganyan eh. Kalimutan ko lang pangalan, si Miss Galang, grade 5. Grabe yan. Banjo. Kinakailangan pati boses na banjo. Banjos. Tapos pinatutula kami. Ganyan po. When I grow up, I'd like to be. When I grow up, I'd like to be a brave, strong, long bird of the sea. Ganyan si Gerber. Kaya alam ko, pan-declamation yan. Kaming mga section 1 lang yung tinuturuan ng ganyan. Para par-declamation. Okay. Nowhere in the law, not even the Constitution, provide that OBP has the mandate to... So sa madaling salita, wala daw sa batas ng Pilipinas at maging sa konstitusyon na may mandate ang OBP na magkaroon ng confidential fund. Di ba? Ngayon, kung walang magsusuri, walang kukontra, parang tama na lang si Luis Tru kasi kinukot na lang siya. Di ba? Okay. Tanong ko lang sa Luis Tru. Pwede bang i-appoint ang Vice President sa ibang posisyon sa gobyerno, sa pamahalaan? Nakalagay ba yan sa Konstitusyon? Nakalagay. No? Pwede siyang, ang trabaho ng Vice President ay hahalili siya sa Pangulo kung hindi na kayang mamuno, nag-resign, namatay, o iba pa, dineklara ng both houses of Congress na hindi na siya fit mamuno kasi nahuli siyang, halimbawa, hindi naman si BBM to, halimbawa, nahuli na siyang talagang yung habang may bisita siyang mga ambasador, nahuli yung presidente na gumagamit ng droga o kaya nakikipag sex sa prostitute, halimbawa lang. I-declare siya unfit to lead ng both houses of Congress.
Kaya Vice President, yun ang trabaho niya, hahalili siya. Pero nakalagay din Gerber eh. Sabi sa Constitution, pwede rin siyang i-appoint ng Pangulo. At pag in-appoint siya, hindi na siya dadaan nga sa commission on appointment. Dahil bilang paggalang sa kanyang opisina, Office of the Vice President. Nakita mo, Gerber? Pwede palang i-appoint. Saan ba in-appoint si VP Sara? Kasi namimiloso po lang siya eh. Kinakailangan din yan ng mga pilosopong sagot na may katotohanan din. Saan ba siya in-appoint? DepEd at saka Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Yung NTF-ELCAC ba, wala pa rin niyang usapin ng security, peace and order, maintaining peace and order, and national security? Meron na. Meron na, Gerber. Vice Chairman siya niyan. In-appoint siya ng Pangulo ng Pilipinas eh. NTF-ELCAC. Co-Vice Chair. Yung bang pagiging NTF-ELCAC niya, meron nang pwede nang makialam sa national security, sa peace and order? Pwede na. Pwede naman pala, Gerber eh. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kino-quote mo lang yung mga hindi applicable sa kanya. Bilang Vice President, in-appoint siya eh. Bilang Vice Chair eh. Yung pinag-uusapan natin, 2023 yan eh. Kailan ba siya nag-resign? 2024. Yung kino-question nyo sa kanya, 2023. May karapatan ba siyang makialam bilang Vice Chair ng NTF-ELCAC sa national security, etc.? Siyempre, pipilosopohin naman tayo ng mga pilosopo rito. Meron namang sariling intelligence fund yung yung NTF-ELCAC. Di maki-intelligent funds na lang siya ron. Ano silbi niya bilang Vice Chairman? Kung kada kinakailangan na intelligence, ano bang narinig nyo rito? Yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Bilang Vice President, dapat may sarili siya. Hindi lang siya umaasa sa mga tauhan niya. Kasi pangalawa siya sa pinakamataas eh. Dapat may sarili siyang intelligence. Dapat may sarili siyang mga pinagkukunan ng impormasyon. Labas. Mahirap yun. Katulad po ng Pangulo. Meron pong intelligence ang Pangulo. Labas po sa National Intelligence, sa NICA, labas po sa advisor niya on peace, security advisor, labas po doon. Meron pa siyang sarili. Bakit? Hindi po pwede na yung pinagkukunan mo, mga tauhan mo lang. Bakit? Kasi, kunwari, nagkukuditan na sila. Pinipidan ka ng mga intel na mali. Yung pala, bala kang tigbakin. Dapat may sarili. Sino po nagsabi niyan? Si Pangulong Duterte. Kaya dapat may sarili si Inday at si President Marcos. Tama yun, mali? Tama yun. Ngayon, si Lenny naman wala nun. Hindi naisip ni Lenny yun. Ayaw din siyang turuan ni Tatay Digong. Naintindihan nyo na. Hindi porket ginawa ni Lenny, yun na yung pamantayan natin ng Vice President. Etong Vice President na to, magiging Pangulo balang araw. Si Lenny, kaupo pa lang, alam na natin na hindi siya mananalo. Last na kay Gerber. Gusto mong palabasin na bawal magkaroon ng CIF, Confidential Intelligence Fund, dapat ang OBP. Tanong ko lang, saan ba galing ang pondo na yan? Noong 2023. Di ba kayo nagbigay? Noong 2022 budget hearing, binigyan nyo ng Confidential and Intelligence Fund ng OBP. Kung sasabihin mo na labag sa batas yan, kayo lumalabag sa batas. Hindi lang si VP Sara. Kaya hindi mo masabing labag sa batas di ba? Sinasabi mo lang, nowhere in the law, not even in the Constitution,
provide that the OVP has the mandate of promoting. Yun lang ang sinasabi mo. Dahil pag dineklara